Good morning, good afternoon. Pasensya na mga kaibigan, replay natin. Good morning, good afternoon, good evening mga kaibigan Pilipino, OFW, saan man sulok na mundo tayo naroon, ay pagpalain tayo ng Diyos bawat isa. Excuse me ulit, ako patuloy talaga. At gayon din, pagkalooban tayo ng mahabang buhay bawat isa. Agbyag, Francis Leo Antonio Marcos, pandemic hero ng sambayan ng Pilipino. Agbyag ka, Apulakay. Siyempre na mga kaibigan ha. Siyempre, alam nyo naman, si Lolo Dighay tayo. Kakakain lang. Medyo masama yung pakiramdam. Kita nyo naman, salo-salompas na tayo. Pati sa likod, pinasok ng lamig yung likod ko kagabi mga kaibigan. Kaya kanina, ang tamlay ko dun sa trabaho. Pero walang magagawa. Kailangan na kumayod talaga. Hindi pwede yun. Kahit medyo nilalagnat. Talino lang. Kailangan pumasok sa trabaho. Mga kaibigan, hindi makamove on talaga si Ngak-Ngak mga kaibigan. Tsaka si Lawlaw. Inggit na inggit kay Sekiyama. Tapos ito pang si Halakali, talagang inggit na inggit kay Sekiyama. Ang akala nila mga kaibigan, marangyang buhay yung ni Sekiyama mga kaibigan, pero wala kasi silang alam mga kaibigan yung behind the scene mga kaibigan, yung sa likod ng camera mga kaibigan, makikita nyo. Ako nakita ko personally yung pagiging simpleng buhay ni Sekiyama. Yung pang-araw-araw nila na buhay mga kaibigan, pinakita yan sa amin ni Sekiyama. Kaya talagang sumasaludo ko dito kay Sekiyama natin, 'di ba? Yung mga kasinungalingan nitong mga ulupong traidor na itong mga kaibigan, talagang huwag paniniwalaan dahil alam natin ang katotohanan, 'di ba? Anong magagawa ninyo? Si Sekiyama photogenic, 'di ba? Yung appearance ni Sekiyama is talagang glamorous, di ba? Wala kayong magagawa. Maganda, maputi, glamorous, di ba? Pag humarap sa camera, ano ba tawag dito? Yung telegenic ba yung mga kaibigan? Yung talagang lumalabas yung natural, hindi kailangan na ng filter. Ni Sekiyama, pag humarap siya, yung natural niya mga kaibigan, inapakaganda. Yun ang real talk ng mga kaibigan. Kaya ito si Lawlaw, hindi maka-move on mga kaibigan. Pag humaharap siya sa camera mga kaibigan, pag walang filter, anak ng patuting, tingnan nyo yung itsura, gusgusing, bahong-baho, anak ng patuting, talaga pulgasin, yung dating mga kaibigan. Kung i-close up nyo yung mga kuko ni Lawlaw mga kaibigan, nakikita nyo yung mga gilid, nangingitim-ngitim na mga kaibigan. Daig pa yung kuko ng ng mga lalaki, mga kaibigan na talaga nagbabanat ng buto. Tignan nyo, ganyan tignan nyo yung kuko mga kaibigan parang ganyan yung mga kuko ni Lawlaw mga kaibigan. Tapos may mga kulay-kulay pa mga kaibigan. Ang iitim ng mga gilid, akala mo nagbubungkal ng lupa. Ay lako, kaya inggit na inggit. Pakinggan natin mga kaibigan, may pahayag si Sekiyama natin mga kaibigan. Pakinggan natin to, galing to kay Icor mga kaibigan Aling mo baka sabihin totoo. Ay, naku po. So pag nagsasabi ka mo, sabi pa naman ni Ngak-Ngak, sinungaling ka daw, kaya ito, pag sinungalingan mo, baka sabihin totoo ha. O, sige, magkasalita si Sekiyama, pakinggan natin. na katotohanan sinungaling. So balik rin natin. Huwag sabi ka ngayon, puro kasi sinungalingan. Okay. Yun. Ayan. Mag-antay lang po kayo sa lahat ng mga basher dahil lahat po kayo ay talaga namang hindi po makakatanggap ng subpoena, warrant of arrest kasi lahat po kayo ay talagang napakaganda po ng pinaglalaban ninyo. Yun mga kaibigan, akala ninyo mga Judas Barabas estas, 'di ba? Na ganun-ganun lang yung ginawa nyo kay Francis Leo Antonio Marcos. Pero hindi nyo alam, behind the scene, lahat ng mga ebidensya, patong-patong na multiple counts ng mga kaso ang kakaharapin ninyo, di ba? Yung sa wiretapping lang mga kaibigan, multiple counts, kung ilang beses mong pinalabas, ilang beses na ganito ganyan, naku, patong-patong yan, naku, mga Judas. Abang-abang lang mga kaibigan, 'di ba? Igugupo natin ng tuluyan tong mga to, 'di ba? Yung mga kasinungalingan ito. Isipin nyo, nagpapalabas sila ng mga
ng mga bintang mga kaibigan na keso ganito daw, merong 8 taon, merong ganyan mga kaibigan, nang wala silang ebidensya mga kaibigan. Talking lang mga kaibigan, o, di ba? So, kaso talaga yun, sigurado yun. O, kung sino man yung mga nagsalita nun. At bukod po dyan, kayo po ay talaga namang magsasama-sama ulit, ayan, sa inyong second reunion. Ayun, may reunion pala tong mga to. Yes! O, di ba magre-reunion kayo? Anak ng patuti, sasagutin naman ni Lawlaw. Huwag kayong mag-alala. Andyan naman si Lawlaw eh. Sagot ni Lawlaw lahat yan. O, di ba? Eh, kung kailan kayo makaka-uwi ng Pilipinas, yun ang problema nyo na yun. Ito ba tingak-ngak na nga lang mga kaibigan eh, di ba? Makukulong naman sa Malaysia. Pagdating pa dito, makukulong pa rin mga kaibigan. Naku, walang katapusan itong dadanasin dito ng ngak-ngak mga kaibigan. Yung mga darating dito eh. Maraming kaabang-abang talaga ng mga darating. Hey, naku po. Ituloy natin mga kaibigan. Diba? Talaga nga, kahit yung mga nasa ibang bansa po ay talaga magkikita-kits po kayo talaga sa McDo. Yun! Ng patuting o. Kita-kits sa McDo. Sino-sino kaya itong mga kaibigan? Si Halak, si Jokla, si Ngak-Ngak. Sino pa kaya mga kaibigan? Meron pa yan eh, marami yan. Meron pa yung mga nasa Pilipinas. Di ba? Siyempre ganyan. Kung meron kang kakayanan na mag-ano ng ano, dahil magastos yan mga kaibigan, yung magsasampa ka ng kaso mga kaibigan, ba't ang laking kwarta na uubusin mo yan? Ay, naku, panahon, kwarta, naku. Di ba? Sabi ni Ma'am Rox, bigyan mo kasi ng Clorox para malawin sa bunganga. Iyoko. Kaya naman akong Clorox. Mami, ano na start ng kondo? Kailan daw move-in talaga? On date pa ba? On date o nandito din na sila? No, di ba mga kaibigan? Abangan natin yung mga ano na yung mga kaganapan na yan, di ba? Pero pakinggan naman natin ngayon mga kaibigan. Si sperm cell mga kaibigan, kumakanana naman kay Ngak-Ngak. Pasensya na mga kaibigan, at medyo inuubo tayo ng konti dahil napasukan ng lamig yung ano, yung katawan ni Lolo Miguel. Nakita nyo yan, nakalikit pa ba yan yung mga salompas, pinagsasalompas ko yung likod ko at ulo ko sa sobrang sakit. Pero talaga, kailangan natin lumaban ng parehas mga kaibigan sa trabaho. Hindi tayo mabubuhay na walang trabaho, di ba? O pakinggan natin mga kaibigan. Uy! Anak ng patutik, si Tapwak mga kaibigan, nagpalibad ng ano, 1,250 piso mga kaibigan, no? Oh, nak ng patuting talaga, big time mga kaibigan, no? Aabot na naman dito yung ngiti ni Ngak-Ngak mga kaibigan. Kung di ako nagkakamali, halos 1 oras mga kaibigan, naka-display yan dyan eh. Kaya yung display ni Ngak-Ngak yan dyan mga kaibigan, para meron din magpalipad na iba, tapatan o yung ganito ganyan. Ngak-Ngak, kuha ka na supporter, ha? Iilan-ilan lang, kayo-kayo lang dyan. Ay, naku po. Pakinggan natin mga kaibigan, yung mga inggit nitong mga to. Isang madig, isang tomboy. Okay, paano kayo magkapalit? Galit na galit to kay ano eh. Kay Ken Garcia tsaka kay TV Boss, di mga kaibigan, si Ngak-Ngak eh. Daig ni TV Boss, di mga kaibigan, sa viewer lang mga kaibigan eh. Pag nagla-livestream eh, taob siya kay TV Boss Lee. Eh, nag-uhurumentado yung hikaing panot eh. Naku po, walang supporter. Dapat sila magpangasawa eh, no? Oo. Kaya tatanggain naman yan. Kaya lang hindi papayag si Poste eh, napiyot din siya ni Bulaong, di ba? Tawa kayo ng tawa. Antayin nyo yung karma ninyo dumating. Ikaw lalong-lalo ka ng Ngak-Ngak.
Makukulong ka dyan sa Malaysia o makakala mo, ha? Wait and see. Ay, naku po. Hindi, saka sasabihin niya parang mangyayari niyan, under si Ken. Kasi mas barako. Mas barako yung Basag din siya kay Ken Garcia, mga kaibigan. Paano ba namang kinopyright yata ni Ngak-Ngak, mga kaibigan, si Ken Garcia, kaya na-take down yung dating channel ni Ken Garcia. Ito yata yung kaya galit na galit dito si Ken Garcia. Balat na balat siya kay Ken Garcia. Galit na galit sila kay Anino. Mas matindi ito si Kento Kasi si Kento, pabalik-balik, tinanggap nila sa mata. Gusto mo pang palabasin na ang awayin si Ken Garcia. Wala kami pakialam kay Ken Garcia, di ba? Dahil sinabi naman niya na hindi siya 100%. So, wala naman nakikialam sa kanya eh. Hindi naman siya bumabanat kay Apo Lakay namin eh. Pero once na marinig namin ulit na bumanat kay Apo Lakay o may makitaan namin ng hindi maganda si Ken, siyempre susoplakin namin ang susoplakin yan, di ba? Katulad dito ni Anino Angel, nakakapagsalita siya ng hindi maganda kay Sister Victoria sa mga tao sa mansion, di ba? Yung nakakapag-create ng hindi pagkakasunduan ng mga supporter, di ba? Di ba? Anino Angel, di ba? Talagang matapang ka. Pagkasunduin mo yung mga hindi nagkakasundo, maging tulay ka. Yan yung hamon ko, di ba? Huwag na yung pag may nagpunta sa'yo, ganito, ganyan, di ba? Tapos magkagatungan, ganito, ganyan. Ba't hindi mo kaya na pamunuan mo na magkasundo-sundo, di ba? Alisin nyo yung mga personal na mga galit, di ba? Kung talagang FLM ka na supporter ka talaga ni Francis Leo Antonio Marcos, nakita mo yung kabutihan ni Francis Leo Antonio Marcos na hindi mo ginagamit ang pangalan ni Francis Leo Antonio Marcos, di ba? Pagkasunduin mo yung mga hindi nagkakaroon ng pagkakaunawaan, hindi yung parang kinukonsenti mo yung mga hindi pa po dito sa kabila, yung pumapabor sa'yo, kinukonsenti mo, di ba? Yung parang walang konsentihan. Kasi ako, mga kaibigan, personally talaga, hindi ako pabor dun sa awayan, mga kaibigan eh. Kung gusto ko nga talaga, magkasundo-sundo lahat, di ba? Mas masaya tayo pag solido tayong lahat, di ba? Mararamdaman naman natin kung sino yung mga manggagamit lang kay Francis Leo Antonio Marcos, di ba? Pag nakitaan natin ng yan, talagang babalatan natin yan, hindi makakalusot yan, di ba? Gaya nito kay Lady M. Si Lady M, ilang beses na nagpakumbaba, di ba? Noong mga panahon na nagpakumbaba si Lady M, di ba? Kung talagang matatapang kayo, dapat ginrab nyo yung opportunity na yun na, okay, Lady M, sige, pag-usapan natin, pag-ayusin natin yung mga hindi nagkasundo, o di ba? Yung mga nagkaroon ng galit sa akin dahil sa'yo, yung mga nagkaroon naman ng galit sa'yo dahil sa akin, di ba? Pag-ayusin natin, yan ang pinaka-the best, di ba? Diyan makikita yung meron tayong pagsunod sa mansyon, 'di ba? Na sabi ni Apo Lakay na ayusin ninyo yung mga gusot ninyo sa kapwa niyo FLM family, 'di ba? Ang sarap niya, mga kaibigan, 'di ba? Yung tayo lahat solido na bumabanat dito sa mga 14 Judas, 'di ba? Ito yung mga kalaban natin, ito yung mga nagtraidor, 'di ba? Pero kung ganyan na mumurahin mo rin si ganito, minura ka ni ganyan, gagantihan mo rin ng mura, minura ka ito, gagantihan mo ng mura, di ba? Tapos nagpakumbaba na itong isa, tapos ayaw mo pa rin tumigil, tapos ikaw naman, hindi ka nagpapakumbaba, magpakumbabaan lang, ganun lang naman kasimple yun, di ba? Mahal natin si Francis Leo Antonio Marcos, given yun, di ba? O kung hindi mo talaga ginagamit si Francis Leo Antonio Marcos, kung hindi ka talaga hunyango, gawan mo ng paraan na magkasundo-sundo, di ba? Kung sino yung kaaway mo, na sinasabi mong kaaway mo, ba't hindi kayo magharap, mag-usap sa live stream ng lalaki sa lalaki, magpakumbabaan kayo, di ba? Parang yung nangyari kay parang lang yan eh. Parang yung nangyari noon kay kay Sir Alfa Romeo tsaka kay Nasukir, di ba, mga kaibigan? Kung nag-usap sila lalaki sa lalaki, di ba? Anong ending? Napagkasunduan, mga kaibigan, di ba? Tumigil, di ba? Dapat ganyan yung mangyari, di ba? Kung kaya ninyo yung ganyan, di ba? Pero yan ang suggestion ko, di ba? Kasi yung mga supporter na pupunta sa'yo, solid FLM. Yung mga supporter din na nandito sa kabila,
na solid FLM din, di ba? Nagkakaroon ng hindi pagkakaunawa. Pero lahat yan kayang maayos, di ba? Kung talagang busilak yung mga puso ninyo, dapat open sa pagkakasundo, di ba? Kasi yan ang gusto ng mansyon, yan ang gusto ni Apo Lakay natin eh. Ba't hindi ba natin kayang ibigay yan? Ibigay natin. Halimbawa, ikaw dyan, may problema ka kay ganito, o di ba? Ako kukontakin nyo, kukontakin ko si ganito, kukontakin ko si ganyan. Mag-usap kayong dalawa, mag-ayos kayong dalawa. O, ako yung mediator ninyo. Sa private chat natin gawin. O, di ba? Sarap nung ganun. Alak ng patuting. FLM lang ang malakas, di ba? Alam niyo yan. O, pakinggan pa natin to si Halakalye. So si Anino, talagang pinapalayas na nila, hindi po umaalis. Samantalang ito si Kenton, ginamit sila ng ginamit, bumalik. But, kailan ba naging hindi naman membro ng FFCI, independent itong mga tinutukoy mo, laklak. Halaklak. Medyo may halak din ako ngayon. Di ba? Yung tinutukoy mo rito, di ba? Hindi yan mga FFCI, hindi mga independent yan, hindi yan membro ng FFCI. Hindi yan part ng FLM community, hindi yan part ng FLM family, di ba? Pinili lang nilang i-vlog si Francis Leo Antonio Marcos, di ba? Kaya nga under observation lahat ito ng ng FFCI worldwide, di ba? Panahon na magsasabi diyan sa mga yan kasi nga dating basher, di ba? Ang hirap talaga magtiwala mga kaibigan sa dating sa alam nating mga naging kalaban natin, di ba? Ang hirap talaga, di ba? They have to prove something more, di ba? They have to prove it 100%. Kung makikita naman niya, wala namang magiging problema di ba? Kaso, meron mga nakakapuna na medyo ganito, medyo ganyan, di ba? Kaya nagkakaproblema. Pakinggan pa natin ito si Halak. Ano ba logic ng mga gago nito? Lumahanap ako talaga na. Ogag, ikaw ang ogag, kayong mga ogag dyan, anak ng patuting ka, oo. Makakatamo talaga na pinag-iinitan, nagagawa sila si Super Chatter. Agaw na super chat, anak ng patuting. Yung mga super chatter, yung mga nagsusuper chat, hindi mo pwedeng manduhan yan. Kung kanino nila gusto magpalipad, that is their free will, di ba? Hindi inaagaw ng mansyon, hindi inaagaw ng ibang vlogger kasi may sariling pag-iisip yung bawat tao na kung gusto niya mag-super chat, decision niya yung personal na decision yun. Hindi yung inuobliga. Personal na desisyon niya, kaya tumahimik ka dyan na Halakalye. Kasi mamaya kain, yan, kapit sa patalim. Saka hindi sila magpe-perisyo ni Kentot. Kasi wala naman nagsusuper chat kay Kentot eh. Si Anino, meron. Ano naman kung may nagsusuper chat kay Anino? Ano naman kung may nagsusuper chat kay Ken Garcia? Anong problema ron? Walang problema ron, di ba? Talagang ang target ninyo, gusto ninyo mapunta sa inyo lahat yung mga nagsusuper chat. Anak ng patutig talaga. Oo. Kumbaga hindi threat sa kanila. Hindi threat sa pera. Ay, nak. Di ba? Parang hindi ko na nakikita si Calyos parang nadala parang nadala si Calyos mga kaibigan, si Ebing Calyos. Parang nadala. Kasi nung nakaraan mga kaibigan, di ba? Nung nagpalipad ng daan-daan mga kaibigan, parang nadala mga kaibigan, parang medyo nawala sa eksena na naman. Si MC yata mga kaibigan na ospital na naman, hindi na naman makalabas. Tuwing magla-livestream si Ngak mga kaibigan na ospital si MC. Di ba? Kanina pa nakabalandara yung mga kaibigan yung pinin na ni Ngak mga kaibigan, kulay pula si Tapwak. May nag-sponsor pa dyan mga kaibigan, sa tingin ko lang Hello po Ate Kiko-chan, advance happy birthday. Uy, advance happy birthday Ate Kiko-chan, baka pwede ka naman magpalipad, birthday mo ngayon. Anak ng patuting. Oo, Ngak ko, style mo bulok Happy birthday pala kay Kiko-chan.
Talaga tutok na tutok mga kaibigan si Ngak Ngak doon sa ano eh. Doon sa live chat mga kaibigan. Siyempre, kikita niya kung sino. Uy, super chat na to. Shout out pa to. Ungok. Ay, nako Ngak Ngak. Yan si Ate Kikot dyan. Andiyan si Ate Kiko dyan. Ate Kiko dyan, di mo ba nakikita oh? Si Tapwak, oh, kulay pula oh. Birthday mo ngayon, baka pwede ka magpalipad. Hay, naku po, Ngak Ngak. Ang ano kasi, nakikita kasi nila kay kay Anino. Kasi nung napag-usapan dito yan, sabi ni Kuya Rolando, inutusan daw ni Yama si Anino. Anak ng puta. Sabi ni ano, na inutusan daw ni ano, anak ng patutik hanggang wag nga kami, kwento mo yan sa pagong. Na banatan tayo. Banatan ako, lalo na ako, banatan ako. So, kakasi inay. So, kung parang ang dating sa akin nun, kung ikaw ay, kasi nauna yung umalis, di ba? Nakipag-tandem yan kay, pangalan nito? Kay Donna. Nakipag-tandem yan kay Donna, magkaano sila eh. Di ba binild up mo nga yan, sperm cell? Pwedeng may connivance pa kayo niyan, maaari lang yun ha, maaaring may connivance pa kayo niyan, di ba? Kasi hindi ko pa to narinig na binabanatan ka nitong mga nito eh. Tsaka tong si Lawlaw eh, tsaka tong si Ngak Ngak eh, di ba? Pero obserbahan din natin mga kaibigan, maririnig din natin yan kung ano. Magkasundo sila, so umalis sila. Ayaw na ni Donna sa kay Kulaong kasi ngayon marami na siyang nalaman na puto niya na kuno. Ngayon sumama si Anino. So, ibig sabihin parehas silang umayaw kay Kulaong nung time na yun. Tapos ngayon biglang naging tagapagtanggol. Tapos natanggal na naman, tapos naging tagapagtanggol na naman, tapos ngayon wala na naman. Ano yung gano'n na talaga bang tayo pa ba talaga ang Judas? O tayo pa ba talaga ang Hunyako? Talaga naman. Ha? Kumbaga, nag-iisip pa si Ngak Ngak, tayo ba talaga yung Judas? Tayo ba talaga yung ano? Oo. Ikaw talaga, kayo talaga yung mga Judas, Hunyako, traidor, ahas. O diba? Iisa-isahin pa ba natin yung mga pinagagawa ninyo? Ha? Yung pinagwa-wiretap ninyo, si Francis Leo Antonio Marcos. At ipinaglalabas ninyo yung mga hindi dapat nakakalabas, yung mga bagay-bagay, di ba? Yung mga papi-papeles, di ba? Yun ang napakalinaw, nakatraidoran, Ngak Ngak, ugok, di ba? Ebidensya, may nangyari ba? O, apektado ba? Wala. O, di ba? Anak ng patuting ka talaga, oo. Parang ang layo kasi ang kanilang binibitiwang salita sa atin o tawag sa atin, Hunyako. Hunyako ka naman talaga eh. Ay, naku po. At hindi naman, kasi Hindi daw mga kaibigan, hindi daw siya Hunyako, hindi daw siya traidor, hindi daw siya ahas mga kaibigan, demonyo. Ay, naku po. Hunyako o ano tawag doon, naghudas. Wala naman tayong hinudas doon sa kabilang part na yun, kasi Wala daw siyang hinudas. Baliw na to si Ngak Ngak mga kaibigan. Hindi na alam kung ano yung sasabihin. Nakapura ko doon sa mga kaaway niya. Sa kotse na. Minsan nakakutan ako ng boss ko. minamalas. Balitang mga hindi na pwedeng ibalita kung hindi nila kakampi. Gano'n. Oo. Ang tawag dyan kay Kulaong, jinx. Lahat ng madikitan ni Kulaong, minamalas, nagkakaproblema. Ugok mo, Ngak Ngak, sinungaling ka. Lahat ng napapadikit kay Francis Leo Antonio Marcos ay pinagpapala. Diba? Not unless meron kang masamang motibo. Talagang mamalasing ka dahil busilak, bayani ang Francis Leo Antonio Marcos, 'di ba? Pag dumikit ka kay Francis Leo Antonio Marcos na meron kang masamang mithiin, meron kang personal na interest o masama yung balak mo, talagang mambalasing ka.
Pero kung dumidikit ka kay Francis Leo Antonio Marcos at ang hangarin mo ay makatulong at ipagtanggol ang bayaning buhay, suswertihin ka. Tandaan mo yan, ngak-ngak, o di ba? O ikaw ngayon, o may masama kang hangarin, o edi minamalas ka ngayon, o di ba? Makukulong ka pa dyan sa Malaysia. Pag uwi mo pa ng Pilipinas, meron pa naghihintay sa'yo, anak ng patuting ka, ngak, ang dami mong haharapin. Hay, nako, si Apo Lakay pakinana mo. Hay, nako po. Yan si Kulang. Nawalan ka ng trabaho. Katangahan mo yan, kaya ka nawalan ng trabaho. Anak ng patuting ka. Sobrang ano mo sa YouTube na ano. O, di ba? Sobrang sobrang kahaman mo din. O, di ba? Anak ng patuting ka. Di ba na kaya nawalan ako ng trabaho? Kakapura ko doon sa mga kaaway niya. Sa kotse na. Minsan nakaputan ako ng boss ko. Kasalanan mo yan. Di ba? Kasalanan mo yan. Oras ng duty mo, oras ng trabaho mo. Hindi ka dapat nagbablog sa oras ng trabaho mo. O di ba? So, kung nagbablog ka sa oras ng trabaho mo, face the consequences. O, nahuli ka nung amo mo, o hindi ka kinonsinti, tinanggal ka, o sino may kasalanan? Ikaw! Katangahan mo yan, anak ng patuting ka, oo. Pwede na po yan sa kawin natin. Kasi talagang noon, talagang puyatan eh. Ito yung magla-live ng alas 10. Matatapos ng alas 2, tapos magla-live na naman ng alas 4. Anong pakialam mo? Inggit ka. Hanggang umaga. Kapag hindi ka tumutok, hindi mo masusubaybayan yung drama. Para yun talaga, siyempre tutok ka rin kasi gusto mo malaman kung ano yung napag-uusapan, di ba? Ayaw mo rin mapag-iwanan. Ugok! Dinaig pa yung teleserye. Diri mo teleserye sa gabi, sa GMA at iba yung teleserye na drama lang. Iba yung teleserye ng tunay na buhay ni Francis Leo Antonio Marcos, ang bayaning buhay ng sambayan ng Pilipino, ang pandemic hero. Di ba? Ito ang teleserye na real life teleserye, di ba? Kaya ang daming Pilipino, 87 countries around the world ay nakatutok, di ba? Di ba? Di ba? Yan ang pinagkaiba natin, ngak-ngak. ABS-CBN, 30 minutes lang. Puntya dito ang drama. Magapon. Inggit ka. Ikaw, pag pag maglamay ka, walang nanonood. 9 oras, 8 oras. Hindi nga umaabot ng 200, 300 yung mga nanonood sa iyo. Hindi katulad sa mansion. Hindi bumababa ng 1,000, palaging 1,000 mahigit, di ba? Dahil ang suporta kay Francis Leo Antonio Marcos ng mga supporter naming lahat ay nananatiling solido. Excuse me. Medyo masama talaga yung pakiramdam ni Lolo Miguel, pero okay lang yan. Siyempre laban tayo sa buhay, mga kaibigan. Abiyag tayo. Merong umaga, tanghali, hapon, gabi. Anong pakialam mo? Di mag-live ka na ng umaga, tanghali, hapon. Ngayon, ngak-ngak, malaya ka na. Malaya ka na mag-live, di ba? Kahit anong oras mo gusto. Wala nang pumipigil sa'yo. Wala nang naghahadlang sa'yo na gaya ng sinasabi mo. Bakit ngayon? Walang nanonood sa'yo. Anak ka ng patuti ka, puro FLM solid pa rin yung yung mga pumupunta-punta dyan, nakikibalita dyan sa'yo. Di ba? Tinitingnan kung ano yung mga pinagsasabi mo. Di ba? Ugok, kung wala talaga manonood sa'yo na FLM, wala na talaga yan channel mo. Yan ang tandaan mo. Ano nga doon makikita yung kaswapangan nila sa pera kasi... Kaswapangan sa pera? Ugok, kaswapangan mo sa pera kaya ka natanggal sa trabaho. Kaya di panay ang live mo dahil panay ang alam mo na may magsusuper chat sa'yo. Ugok, huwag mo nga kami paikutin dito, alakalye. Ayaw nilang may tatapo na oras. Di ba nga yung sinabi ko kay Kulang dati ba? Baka ako boss, gano'n. Paano yung mga vloggers ko sa Pilipinas, hindi kikita yan. Sinakot nyo na lahat yung oras paano yung magla-live stream. Tapos pagka may nag-live stream,
Sasabihan pa, naka-live na sa mansion. O, syempre, respeto yun eh. Respeto sa mansion yun eh. Ganun talaga. Yun ang talagang ano, di ba? Respeto, di ba? Huwag mo sasabayan talaga yung oras ng mansion. Yun talaga yun. Naklanteteng, Naklang teteng talaga. Yun ang pangit na pangit. Magugutom ka ko yung mga tawan mo kung kabilang ka kung mga nasa ano. O ngayon, malaya lahat makapag-live stream. May nagiging problema ba? Wala naman nagiging problema. Kayo lang yung nagkakaproblema kasi mga gahaman kayo, mga napatuting kayo, mga traidor. Baka problema yan. Baka kaya nga, nung pumutok si Hungry Syrian di ba, sila Jay kayo, di ba, i-vlog nyo. Kasi nga, wala na kayong i-vlog, ayaw nila re-upload yung... Ayaw ipa-re-upload. Open nga magpa-re-upload eh. Ang hinihingi lang ng mansion na hayaan muna ng ilang oras o isang araw. Kinabukasan pwede naman i-re-upload, di ba? Bakit anong kayo na i-re-upload? Sino lang ba nagre-re-upload dyan? Sila GJ lang naman, di ba? Anak ng patuting. Tapos sino ba yun? Si PJ lang naman yung mga mahilig magre-re-upload noon, di ba? Wala namang problema nun sa mga ibang vlogger. Kayo lang kasi mga inggitero kayo. Ito pala, nahalata ko na ba? Ibang klase ito si Kasi kung ikaw ay good leader ka, magsasakripisyo ka para sa mga tauhan mo. Pwede pa naman na ikaw ang leader. Ikaw yung pusog na pusog, lamo ka ng lamot. Tapos yung mga tauhan mo, gutom na gutom. Tapos pag meron kang gusto pasuntok, uutusan mo, suntukin mo yan. Akala ko ba hayahay yung buhay? Akala ko ba marangya yung buhay ni Sekiyama? Ba't ngayon, ang nadrama mo naman, gutom na gutom naman. Anak ng patuting ka talaga, Lakalye. Hindi ka talaga maintindihan kung ano yung inaano mo eh. Forward na nga natin mga kaibigan. Atangin natin si Lawlaw. Kung ano mga sasabihin nito ni Lawlaw. Bakit ka mamimigsa? Pero mga kaibigan, itsura pa lang mga kaibigan, tabingin-tabingin na yung mukha, di ba? Nako mga kaibigan, pag ito walang tapis mga kaibigan, talagang lawlaw lahat. Diyos ko, patawarin ako ng Diyos mga kaibigan. Yak! Kadiri to di talaga. Baho dyan mga kaibigan. Itsura pa lang mga kaibigan, pag inamoy mo yung mga singit-singit yan, wag po. Aaminin ko na po. Pwedeng ito mga kaibigan eh. Pag yung may mga nahuhuling mga ayaw mong umamin, sige, igaganon sa ni Lawlaw mga kaibigan. Amin na po ako. Di ba? Siyempre, baho dyan. Ay, naku po. Kung marami kang gold ba? Kung ikaw yung maraming ginto. Anak ng patuloy. Ano nga naman kinalaman yung mga ginto-ginto na yan, ganyan-ganyan, di ba? Merong Marcos Gold, di ba? Anak ng patuting. Ang dami nagpapatunay niyan eh. Bakit ka mamimili sa Arangke? Anong pakialam mo kung mamili sa Arangke yung tao? Gusto niya mag-invest pa sa ginto? Anak ng patuting talaga naman, Tama. Hindi ba, isipin mo, hindi ba naman kabobohan yan? Tapos kayo mga ikaw, Roman Carreño. Tarantado ka nga Carreño ka, Ikaw ang ogag, ikaw ang otaranta. Inggit na inggit ka kasi. Di ba? Inggit na inggit ka kasi. Alam naman natin mga kaibigan na ang Marcos Wealth ay full of secrecy mga kaibigan. Hindi natin makukuha yung sagot niyan mga kaibigan dito sa social media. Dahil yan ay full of secrecy mga kaibigan. Intact yan kung nasaan man lugar yan mga kaibigan, di ba? Meron talagang tao na makakakuha niyan para sa ikakapakinabang ng sambayan ng Pilipino mga kaibigan. Kung sino man yun, God be with him and let it be. Di ba? Yun na lang mga kaibigan, di ba? Kasi kahit anong tanong natin dito sa pamilya na to, dito sa mga tao na may kinalaman dyan mga kaibigan, hindi sila magdi-divulge ng kahit na anong information, di ba? Sasabihin nila na sa atin na it's just a myth, or it's just like this.
Kasi hindi biro-biro yung pinag-uusapan dyan mga kaibigan. Metriko toneladang mga ginto mga kaibigan ang pinag-uusapan dyan. Wealth of the nation mga kaibigan ang pinag-uusapan dyan. Diba? Kaya hindi natin basta-basta maaano yan mga kaibigan. Kung ano yung sikretong pumapaloob dyan mga kaibigan is God be with us na mapakinabangan ng sambayan ng Pilipino. True kung sino man siya. Diba? Ganun na lang natin anuhin yan mga kaibigan. Saka panggamot ka natin sa'yo. Putang na kasasabihin mo maraming ginto. Hindi mo ba napanood yung sinasabi ni Pulao? Nasa Arangke lang siya namimili ng ginto. At ginagawa niyang bar, O gag. Yun mga kaibigan, yung kwento na yan mga kaibigan, yung tungkol dun sa Arangke mga kaibigan. Ganito yung mga kaibigan. Nagkaroon sila ng pag-uusap nun. Ito yata sila Ngak-Ngak, sila Jokla, sila Jake Magnus mga kaibigan. Nagtatanong sila kung paano ba magnegosyo, paano ba kumita ng pera, paano ba yung ganito ganyan, o di ba? So isang pamamaraan na sinabi ni Apo Lakay natin, yung mamili ka ng ginto, o di ba? Ano masama doon? O di ba? Eh ako pwede rin ako mamili ng ginto kung gusto ko. Sa abot lang ng aking makakaya. O di ba? Pwede ako mag-ipon ng $2,000. Bumili ako ng isang 1 ounce na bar na tumitimbang ng halos 30 gramo. O di ba? Pwede ko itago yan dito. O ganun lang yung kasimple, anak ng patuting, oo. Hindi na umorte sa bar. Tapos, sasabihin mo ngayon maraming ginto. Ikaw ba marami kang ginto, magtataga ka magpunta sa Arangke. Alam mo naman na ang ginto, kumisan. Hindi ka sigurado kung matataas ang quality. Anak ng puto. Hindi ka sigurado kung matataas yung quality. Anak ng puto, di tanga ka lang kung bibili ka ng ginto na hindi mo alam kung ano yung quality, kung hindi mo alam kung paano mo susuriin yung ginto. Anak ng patuting kalakal-yakalye, oo. Hindi ka siguro kasi marunong bumili ng ginto. So, halimbawa, ito, sasabihin ko sa'yo, ito, 136 gramo, 10K na gold. Diba, sasabihin mo, 10K lang yan, walang value yan, diba? Para makabuo ka ng 10K na gold na 136 gramo, gamitin mo yung jewelry calculator kung ilang 24 karat gold yung kailangan mo para mabuo mo yung ganito kabigat na 10K gold, di ba? So ang pumapaloob dito mga kaibigan, kung hindi ako nagkakamali, nasa mga 34 more or less mga kaibigan na 24K para mabuo mo yung isang ganitong klase ng kwintas, di ba? Anak ng patuting, ganyan ang isip niya mga kaibigan, ay 10K wala yan. Maaari pa siguro kung yung 10K mo ganito kaliit lang, maaaring yan wala yung value mga kaibigan, kasi ano lang to, 42% lang nito mga kaibigan yung pure gold. Ilan lang ba yung bigat nito? Baka wala pa to 1 gramo. Yun ang medyo wala pang value, pero pag tumitimbang na yan ng 100 gramo, 50 gramo, 60 gramo, may value yan mga kaibigan, kasi para mabuo mo yung ano na yun, yung timbang na yun ng 10K. Ganun yun, kasi 42% yan 10K eh. Tingnan natin kung 42% nga ba. 10K gold purity. Okay. Paano ba natin i-check yan? In the US, the minimum standard for gold is 10 karat. Many other countries allow marketing this as gold, and it's been used in both jewelry and dental application. 417, this measure that the gold is 41.7 pure or 10K in the US. Jewel uses this purity because it is very strong. Diba? So, nire-recommenda talaga mga kaibigan na panlalaki, durable, napakatibay is 10K mga kaibigan. So, 41.7% nung 136 grams mga kaibigan is pure gold mga kaibigan para makabuo ka. So, ganun yung mga kaibigan. Diba? Pakinggan pa natin mga kaibigan, ha? Gago mga putang, mission na
Parang naman pumapasok sa mga sinaulo. Eh, sira ulo ka talaga. Opo. Inang Ayun ina nga, mo. yung topic ko nga nun, tungkol sa mga Marcos Gold. May miss call siya. Tapos hindi ko nakikita yung meron pala siyang chat. Alam mo, maya-maya kuya, talagang nag-comment. Tigilan mo na yan, Ma. Sabi sa akin gano'n, nag-comment. Di, ang gamit niya yata, basta Ray de la Cruz, kung di ako nagkakamali, o hindi ko matandaan yung mga ginagamit niya. Nag-comment siya, sabi, tigilan mo na yan. Hindi mo matandaan o imbento lang yan sinasabi mo na yan. Ikaw pa! Lahat ng usapan ninyo naka-record sa yung ngakak sa katraidoran mo di ba? So, yung sinasabi mo na yan, imbento na yan, di ba? Oh. Wag mo na i-content yan kung wala kang alam. Oh, yun. Di ba mga kaibigan? So, doon natin maaano mga kaibigan, huwag mo i-content yan kung wala kang alam. O, di ba? Ibig sabihin natin, yung taong concerned dito mga kaibigan, merong alam. O, di ba? O, ganun lang yung mga kaibigan kasi full of secrecy nga ito mga kaibigan. Hindi, kahit magtanong tayo na magtanong sa kanila mga kaibigan, they will not divulge any information about this mga kaibigan kasi full of secrecy ito mga kaibigan. Yun ang real talk dyan mga kaibigan, di ba? O. Sabi sa akin ganun. Tapos, di ngayon, nakita ko siya, nag-comment, hindi ko pinansin. Tapos binuksan ko yung... Ano, sabi mo? Hindi mo pinansin? Ugok mo, nagsisinungaling ka na ngayon. Tarantang 80 ka nung araw ganito, ganyan, tarantang 80 ka. Tapos ngayon sabi mo, hindi mo pinansin. Lukuhin mo, lelang mong panot. Chat niya. Yun din yung sinabi. Huwag mo nang i-content yan kung wala kang alam. Oh, tama naman talaga mga kaibigan Iko-content mo yun, wala ka nga talagang alam dun, ngak-ngak. O, diba? Anak ng patuting ka talaga, oo. Sabi sa akin ganun. Ano man teteng, kasi nga, kaya niya ako pinapatigil kasi ang inaano niya nga sa mga tao, siya ang susi sa kayamanan ng Marcos Gold. Oh, kaya niya sinabi yan, diba? Kung si Apo Lakay man namin ang susi doon sa Marcos Gold, he will not divulge it. Hindi niya yan ihahayag sa mga tao o kahit na kanino. Hindi niya yan ihahayag. Hindi yan para ihayag. Kabubuhan mo talaga nga. Oo. Tapos na yung kinokontent ko, walang Marcos Gold. Ang kinokontent mo, walang Marcos Gold. Tanga. Ikaw ang tanga. Wala daw Marcos Gold, di ba? Merong Marcos Gold. Alam natin yan mga kaibigan, there is Marcos Gold, di ba? Pero kung ano man yung pumapaloob dito mga kaibigan, is hindi talaga natin basta-basta maaano mga kaibigan kasi talaga secrecy mga kaibigan tong yaman na to. Hindi to basta-basta lang mahahalungkat na kahit na sinong tao mga kaibigan. Yun ang real talk dyan mga kaibigan. Kahit anong natin sa mga sa internet, makikita talaga natin there is a Marcos Wealth, there is a Marcos Gold. Pero wala tayong doon kapangyarihan tayo para alamin yung tungkol sa bagay na yan. Ang may kapangyarihan para sa mga bagay na yan ay yung mga pinagpamanahan ni Ferdinand Edralin Marcos, di ba? Kung sino man yun, God be with him, di ba? For the benefit of the Filipino people, di ba? Yun lang yun. Kaya pinahinto ko noon. Tapos maya-maya nag-live na yung mansion. Kubo. Doon na kubo. Sa'yo, buti pa yung kubo. Maraming tao na nakasilong doon sa kubo. Dyan sa'yo, ano ka lang dyan squatter. O diba? Diyan sa Malaysia, squatter ka lang sa Malaysia. Nga kasi illegal ka dyan. Illegal stayer ka lang dyan. Illegal ka lang dyan. Illegal migrant o illegal yung pag-stay mo dyan. Hindi ka naman Malaysian. Hindi ka naman people of Malaysia. O diba? Squatter ka lang dyan. Kaya yung kubo mo dyan, yung
Yung YouTube mo dyan, squatter ka lang dyan, babayad ka dyan ng malaking tax mga kaibigan. Sigurado yan ngak-ngak. Minimum may 10,000 ringgit mga kaibigan, oh, di ba? Tapos 5 taon na pagkakabilanggo mga kaibigan. Pwedeng sabay pa mga kaibigan. Depende kung gaano ka katagal na nagtago dyan. Depende kung paano ka namuhay dyan, kung paano ka kumita ng illegal dyan sa Malaysia, o diba? So ang mangyayari nito mga kaibigan, money laundering mga kaibigan, makakaharap nitong kaso mga kaibigan, kasi hindi malinis na pera mga kaibigan yung kinita niya dyan sa Malaysia, kahit sa pamamagitan ng YouTube, tsaka yung mga nagpapadala sa kanya mga kaibigan, diba? Maruming pera ito mga kaibigan, kasi illegal nga siya dun sa Malaysia, diba? Hindi siya nagbabayad ng tax, so that is dirty money. Ay, naku ngak-ngak. Yung ngayon, may miss call ulit. Tapos nag-chat. Oh, nanghuhula ng mga kaibigan. Nanghuhula na ikukwento niya mga kaibigan. Ang galing na magtagpi-tagpi, oh. Palipatin mo na yung mga tao sa kubo. Mamaya ka ulit mag-live, sandali lang yan. Putang ina. Oh. No. Oh. Inang-ina mo. Pakinggan natin mga kaibigan yung kasunod, ha? 1-2 nanonood. Uy, yun! Kaya nang gagalaiti mga kaibigan, 1-2 yung nanonood. Ang dami pa sana magpapalipad kay ngak-ngak ng mga kaibigan. Pinalilipat na dun sa mansyon mga kaibigan. Kamot siya mga kaibigan. So, yun ang nawala kay ngak-ngak mga kaibigan. Dati, pag nag-live si ngak-ngak mga kaibigan, 1,000 ang nanonood. Ngayon mga, wala na! Traidor ka kasi, ahas ka, mapanggamit ka, ginamit mo si Francis Leo Antonio Marcos, ginamit mo yung kasikatan ni Francis Leo Antonio Marcos. Yan ang real talk dyan, ngak-ngak. Diba? Tinraidor mo si Francis Leo Antonio Marcos. Diba? Dahil sa buong akala mo, yung pagsama mo dyan kay Lawlaw, yung pagdikit mo, yung pagkampi mo dyan kay Lawlaw, isasama sa inyo yung mga supporter ni Francis Leo Antonio Marcos. Ngak-ngak. Sarap tumigay. Excuse me. Ngak-ngak. Si Francis Leo Antonio Marcos ang bayani. Hindi ikaw. Hindi kayong mga Judas, di ba? Hindi din kami. Si Francis Leo Antonio Marcos ang bayani, di ba? At kaming mga OFW ang bayani, 'di ba? Lahat kaming OFW, mapabasher man ito, mapa-pro man ito, pare-pareho kaming bayani. Pero ikaw ngak-ngak Diablo, ngak-ngak hindi ka bayani, hindi ka OFW kasi TNT ka dyan, illegal ang pamamalagi mo dyan sa Malaysia. Hindi ka nagbabayad ng tamang buwis, o 'di ba? So you are not part of overseas Filipino workers or migrant workers around the world because you are illegal there. O, di ba? O, ano pa? Hihirit ka pa ngak-ngak, ha? Anak ng patuting ka. Hindi mo kami kaya dito, ha? Dito may konting siga-sigalot na ganyan sa loob ng FLM family. Pero ang dali lang namin yan aayusin dito. Di ba? So, pwede ako maging mediator dyan, di ba? Sa pagkakaayos. Problema yan, di ba? Pero dyan, para sa inyong mga Judas Barabas Estas, ang karma ninyo is nakaumang na, o di ba? Isa-isa na lang yung magaganap sa inyo, di ba? Kasama yan si Lawlaw, o di ba? Ban for rent, Lawlaw. Boom boom. O di ba? Talo sa social media si Lawlaw at ang 14 Judas. Hay, naku po. Agbyag Francis Leo Antonio Marcos, ang pandemic hero ng sambayan ng Pilipino. Agbyag ka, Apo Francis Leo Antonio Marcos. Agbyag ka po kayo.